Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Sa awa at grasya ng ating Panginoon, ako po ay naniniwala na sa kabila ng COVID-19 pandemic na ating kinakaharap, may pangamba man, oo. May takot man, oo. Lalo na wala pang gamot para malunasan ng virus. Pero ang katotohanan na si Jesucristo na siyang lumalang ng langit at lupa ay tapat at mabuti. Hindi niya ipahihintulot na tayo ay makaranas ng anumang pagsubok na hindi natin makakayanan. Amen po? Kaya naman, sa banal na paanan ng ating Panginoon, tayo po ay may pagtatagumpay dahil ang ating Diyos ay Emmanuel. Sa bawat sandali, siya ay sumasa atin. Panalangin ko po na sa kahit ano pa mang krisis na ating maranasan, ang ating laging maging tugon sa ating Diyos Ama ay tanging papuri at pagsamba ng buo nating lakas at sigla. Panalangin ko po na patuloy po tayong maging taluyan ng pagpapala, pag-asa, at pagmamahal sa ating kapwa. Nang sa gayon ay malaya po nating may pamahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon sa sanlibutan. Mga kapatid, pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang ating Diyos ng pag-ibig. Purihin. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipabalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos, ang ating tunay na Diyos na walang katulad.
papurihan at pasalamatan natin siya dahil ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Siya ang Diyos na ating simula at katapusan, ang ating mabuting pastor. Hallelujah. Amen. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian,
Magandang umaga mga kapatid. Gaya ng ating naunang pag-aaral, ang unang linggo ng bawat buwan ay ating ginugugol sa pag-aaral sa paksang kung papaano ipinakilala ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili. At ngayong umaga, ating pag-aaralan ang isa sa pinaka-paborito siguro ng marami sa atin. Ito ay ang kanyang pagiging mabuting pastol. Sa ating paksang si Jesus ang ating mabuting pastol, gusto nating maintindihan ang katotohanan ng kanyang kagustuhang gawin, hindi lamang ang nararapat, kundi ang kanyang kagustuhang gawin sa mabuting kaparaanan. Samahan nyo na buksan natin ang ating Biblia sa John chapter 10 mula sa talatang 7 hanggang talatang 30. Hayaan ninyo na aking basahin sa Magandang Balita, Biblia. John chapter 10, mula sa talatang 7 hanggang talatang 30. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasya-siya. Talatang 11, John chapter 10. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung papaanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa kong ibinigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang iniutos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, inaalihan siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makapagsasalita ng gayon ang isang inaalihan ng demonyo.
makapagpapadilat ba ng mga bulag ang demonyo? Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Ngunit hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Manalangin tayo mga kapatid. Patuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri, at sa iyo aming Ama, ikaw ay aming dinadakila. Sa panibagong pagkakataong ibinigay mo na kami na yung mga anak ay magsama-sama ngayong umaga. Tagpuin mo po ang bawat isa sa amin, saan man kami naroroon. Makapangyari po ang iyong kalooban sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Papaano mo ilalarawan ang kabutihan at kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoon? Isa na marahil sa paglalarawan ay ang kanyang pagiging mabuting pastol. Ang mga awit sa lumang tipan ay makikita natin yung kanilang pag-asa sa pagdating ng tinatawag nilang Messiah and King through the line of David. At ang pagkukumpara o metaphor na ginamit ng salmista ay ang figure ng isang pastol. Ang totoo, ang nasabing metaphor ay karaniwan ng ginagamit sa ancient Near East dahil marami sa mga hari ang ikinukumpara ang kanilang sarili sa isang pastol patungkol sa kanilang leadership capacity. Mismo ang ating Panginoong Hesus ay ipinakilala niya ang kanyang sarili hindi lamang bilang inaasahang pastol, kundi isang mabuting pastol. Ito ay ating nakita kanina sa John chapter 10, verse 14. Sa Hebreo 13, verse 20, siya ay tinawag na Great Shepherd. At sa 1 Peter chapter 5, siya naman ay tinawag na punong pastol o chief shepherd. Ang maganda dito mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus hindi lamang isang pastol na merong kagustuhang gawin ang nararapat bilang pastol sa kanyang mga tupa, kundi
bilang isang mabuting pastol, yung kagustuhan niyang gawin kung ano ang nararapat sa kanyang mga tupa, ay gagawin niya sa pinaka mabuting kaparaanan. Muli, sa ating pong teksto na ating binasa kanina, sa John chapter 10 verse 11, ang sabi ng ating Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Mga kapatid, ang kagustuhan ng ating Panginoong Hesus bilang isang mabuting pastol na magsakripisyo ay pagpapakita ng kanyang kadakilaan bilang pastol sa kanyang mga tupa. He sacrificed himself so much as to give all the good things that he, our good shepherd, is able to do, and he will do it at its best. Upang matulungan tayo mga kapatid na maunawaan natin ang pagsasakripisyo ng ating Panginoon bilang isang mabuting pastol, hayaan ninyo na ating pag-aralan ang mga katotohanan patungkol sa kanyang pagiging mabuting pastol. Unang katotohanan mga kapatid, ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Hesus ay katibayan ng matatag na ugnayan. Kung ating titingnan mga kapatid, ang background ng chapter 10, dito ay ating makikita na sa pag-uusap ng ating Panginoong Hesus sa pagitan ng mga Pariseo at mga Hudyo, ipinakilala ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili hindi lamang bilang isang pastol na pangkaraniwan na ginagamit ng mga hari sa kanilang leadership capacity. Dito, ipinakilala ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang isang good shepherd. At sa konteksto ng kanilang pag-uusap, ito po ay nakatuon. Ito po ay nakapaloob hindi lamang sa katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay mabuting pastol, kundi ito po ay sa kaisipan ng mga Hudyo at ng mga Pariseo, ipinakikilala ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang si Yahweh na mabuting pastol. At dito, bilang pagkapatibay na siya ay mabuting pastol, pinagaling niya ang lalaking bulag. Hindi lamang ipinagaling, kundi ipinakilala niya ang lalaking ito bilang isa sa kanyang mga tupa. At bilang isang tupa, siya ay kabilang sa bayang pinili ng Diyos. Ang pangyayaring nagbigay daan, mga kapatid, ng kagalingan sa lalaking bulag ay iniugnay ng ating Panginoong Hesus sa kanya bilang mabuting pastol. Ito ay kanyang iniugnay sa kanyang mga alagad in relation sa kanyang personal relationship. Ibig nating sabihin mga kapatid, hindi lamang naroroon ang ating Panginoong Hesus upang tugunin ang pangangailangan ng isang lalaking bulag,
Hindi lamang naroroon siya upang ito ay pagalingin at ipakilala sa mga tao ang kanyang kakayanang magpagaling sa isang bulag, kundi ito ay demonstration ng kanyang personal na pakikipag-ugnay sa kanyang mga tupa. Ano pong sabi ng ating Panginoong Hesus sa talatang 14 at talatang 15, John chapter 10, verse 14. Muli, ganito po ang sabi sa Magandang Balita, Biblia. Verse 14, Ako ang mabuting pastol, kung papaanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako na may nakikilala nila, at inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mga kapatid, napakaganda na ating maunawaan. Anuman ang hirap na ating nararanasan sa panahon ngayon na tayo nasa ilalim ng pandemic, maganda na ating maunawaan na hindi lamang tayo ay kilala ng ating Panginoong Hesus, kundi meron siyang panahon upang makipag-ugnay sa bawat isa sa atin. Kung paanong in the Old Testament, halimbawa po sa Isaiah 43 verse 1 o Isaiah 45 verse 3, God knew His people by name. Malinaw po sinasabi ng ating Panginoong Hesus, Ako ang mabuting pastol. Ang sabi ng ating Panginoon, nakikilala ko, gayon din naman ang aking mga tupa. Ang tanong siguro, papaano nadidevelop, papaano lumalago ang matatag na ugnayan? Yamang din lamang siya ang ating mabuting pastol at tayo ay kanyang mga tupa. Ang sabi sa talatang 27, mga kapatid, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, nagiging matatag ang ugnayan sa pagitan ng ating Panginoon bilang mabuting pastol at ang kanyang mga tupa, sapagkat sinasabi po dito, kilala ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga tupa. At ang kanyang mga tupa na kanyang kilala ay nakikinig sa kanya. At bilang katibayan ng kanilang pakikinig, ang sabi ng ating Panginoon, at sila ay sumusunod sa akin. Mga kapatid, dahil sa ugnayang ito, mga kapatid, on the part ng mga tupa, sila ay nakikinig at sumusunod. On the part ng ating Panginoong Hesus, bilang isang mabuting pastol, gagawin niya ang nararapat at gagawin niya sa mabuting kaparaanan. Nagiging matibay, nagiging matatag ang nasabing ugnayan. At dahil sa tinatawag nating matatag na ugnayan, mga kapatid, tayo ng kanyang mga tupa sa panahong ito na tayo ay may pinagdadaanan na hirap na dulot ng pandemic, masasabi natin na tayo ay safe and secure, mga kapatid, sapagkat siya na ating mabuting pastol ay katibayan ng lalong matatag,
lalong matibay na relasyon. And for that, mga kapatid, anuman ang naidulot ng pandemic sa ating buhay at maidudulot pa nito, makatitiyak tayo, mga kapatid, na si Jesus bilang isang mabuting pastol ay merong kakayanang gawin hindi lamang ang nararapat para sa ating mga tupa, kundi tinitiyak sa atin na gagawin niya ito sa pinaka mabuting kaparaanan. At bilang ating mabuting pastol, siya ang ating katibayan ng isang matatag na ugnayan, anuman ang ating pinagdadaanan. Muli, ating basahin, mga kapatid, sa talatang 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanmay di sila mapapahamak. Pangalawa, mga kapatid, ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Hesus ay katibayan ng may laging panahong laan. Ang sabi niya sa talatang 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi lamang siya isang mabuting pastol. Hindi lamang siya isang dakila at mabuting pastol. Kundi siya rin ay merong kagustuhan at merong kakayanan na ang nasabing kabutihan on his part ay iparanas sa kanyang mga tupa. Ang tanong siguro, sa papaanong paraan makikita natin yung kanyang willingness on his part to provide us with everything that is good. Una, ang sabi sa talatang 11, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Siya na ating mabuting pastol is willing and able to provide us with everything that is good. How? Ang sabi niya, I am willing to lay down my life for the sheep. Hindi lamang yung, mga kapatid, pansinin niyo po ang talatang 14, ako ang mabuting pastol. Kung papaanong nakikilala ako ng Ama at sila'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. Hindi lamang siya na ating mabuting pastol is willing and able to provide us with everything that is good. How? By laying down his life for the sheep. Ang sabi po ng talata, I know them. I know them by their names. Kilala tayo ng ating Panginoon. Alam niya kung ano ang iyong kalagayan ngayon. Alam niya kung ano ang iyong pinagdadaanan. Alam niya kung ano na ang naidulot sa atin ng pandemic na ito. Kung ikaw na sa negosyo, alam niya na naapektuhan ang iyong negosyo. Alam din niya na naubos na ang iyong savings. He knows
each and every one of us bilang kanyang mga tupa. He knows us individually, ano man ang ating kalagayan. Pangatlo mga kapatid, hindi lamang meron siyang kagustuhan na ialay ang kanyang sarili, naroroon siya upang alamin ang ating mga sitwasyon sa buhay at mga pangangailangan. Maganda rin na ating maintindihan mga kapatid, siya na ating mabuting pastol ay merong panahong laan. Ano man ang ating mga pinagdadaanan. Anong sabi po sa talatang 16 mga kapatid? Ang sabi niya, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Mga kapatid, siya na ating mabuting pastol is willing to offer his life. Siya na ating mabuting pastol, he knows each and every one of us. Hindi lamang by our names. Ano man ang ating sitwasyon, alam niya ang ating mga pinagdadaanan. At dahil dito mga kapatid, laging meron siyang laang panahon para sa bawat isa sa atin. Ano pong sabi ng ating talata? Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. So, siguro isipin natin, okay lang. Hayaan natin siya na wala sa nasabing kulungan. Hindi po. Bilang isang mabuting pastol, kinakailangang meron siyang laang panahong hanapin ang mga nawawalang tupa. Upang, ano pong sabi ng ating Panginoon, sa gayoy magiging isa ang kawan. Isang lugar lamang ang kanilang titirhan, na kung saan sa nasabing lugar naroroon siya na mabuting pastol. Higit sa lahat mga kapatid, siya na mabuting pastol, not only willing to offer his life, not only he knows each and every one of us by our names, meron din siyang panahong laan ano man ang ating sitwasyon sa buhay. Higit sa lahat mga kapatid, siya na mabuting pastol is able to provide the best that we need. Anong sabi po sa verse 28? Binibigyan ko sila, anong sabi po? Ng buhay na walang hanggan. Sa maraming mabubuting bagay, hindi lamang willing ang Panginoon, but able to provide. Mga kapatid, ang higit na pinakamabuti at gagawin niya sa pinakamagandang paraan is to provide us that which will never perish. Even no one can snatch them out of His hand. Sabi ng ating Panginoon, bilang isang mabuting pastol, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kapatid, ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang tumutukoy sa kanyang pagkikilanlan,
ang kanyang pagiging mabuting pastol ay tumutukoy doon sa kanyang willingness and ableness. Kung kaya't ano man ang ating pangangailangan, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, He is there to provide us in the best way possible. Why? Simply because He is our good shepherd. At ating pong tatandaan, yung kanyang pagiging mabuting pastol, hindi po ito malilimitahan ng general community quarantine. Ang kanyang pagiging mabuting pastol, beyond our time. God, our good shepherd, is not time-bound. Kung kaya't makakaasa tayo mga kapatid, yamang din lamang ang mabuting magagawa niya ay gagawin niya sa pinakamabuting paraan. Yamang din lamang ito ay naging desisyon niya in eternity past. Nothing in eternity present, mga kapatid, is able to hinder God from doing what is good. And yamang din lamang the decision happened in eternity past and in eternity present, mga kapatid. Nothing is able to hinder God. Makakaasa tayo, mga kapatid, in eternity future. Sana wala na, mga kapatid. Pero kung sakaling may mga pandemic pang darating sa mga panahong darating, makakaasa tayo, mga kapatid. Yamang din lamang siya ang ating mabuting pastol. Laging merong panahong laan upang tugunan ang ating mga pangangailangan. At ating po tatandaan, hindi lamang sa paraang nararapat, kundi gagawin niya ito sa pinaka mabuting kaparaanan. Pangatlo, mga kapatid, ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang katibayan ng matatag na ugnayan. Ito rin ay katibayan ng laging laang panahon. At pangatlo, ito rin ay katibayan ng kanyang katapatan. Atin pong basahin ang talatang 7, John chapter 10. Ang sabi po sa verse 7 and 8, kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng aking mga tupa. Sabi po sa verse 16, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Mga kapatid, hindi natin maiisang tabi ang kahalagahan ng salita ng isang magulang sa kanyang mga anak. Bagamat may mga pagkakataon na ang ating mga anak ay hindi nila maintindihan ang ating mga sinasabi. Subalit kung iisipin lamang ng ating mga anak, ang lahat ng ito
ay sa kanilang ikabubuti. Gayon din naman mga kapatid sa ating buhay bilang kanyang mga tupa. Ang katapatan ng salita ng ating Panginoon ay kapanatagan natin sa buhay na ito, anuman ang ating pinagdadaanan. At yamang din lamang siya ang ating mabuting pastol. Makatitiyak tayo mga kapatid ng kanyang katapatan. At ang katapatan ng ating Panginoon bilang ating mabuting pastol, ang katapatan ng kanyang salita ay maglalayo sa atin sa anumang panganib ng buhay. Muli po, balikan natin ang talatang 8. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng aking mga tupa. Sa Tagalog mga kapatid, ang sabi, ang mga nauna sa akin. Kung ating pong titingnan, ang implikasyon nito mga kapatid, may mga magbabanta sa ating buhay upang tayo ay ilayo sa katibayan ng matatag na ugnayan ng mabuting pastol sa ating mga tupa. Ito po ay pagpapakita na merong mga magnanakaw, merong mga tulisan na ilalayo tayo sa katapatan ng salita ng ating Panginoong Jesus. May mga mag-a-attempt sa atin upang pagdudahan natin ang laging panahong laan ng ating Panginoong Hesus. Muli po ang sabi ng ating talata, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. So, kung paanong ang salita ng Panginoon ay maglalayo sa atin sa mga magbabanta, ating pong tatandaan din mga kapatid, the same word ng ating Panginoong Hesus na maglalayo sa atin sa panganib is the same word ng ating Panginoon na maglalapit naman sa Kanya bilang isang mabuting pastol. Anong sabi po ng ating Panginoon? Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng aking mga tupa. Mga kapatid, kung marunong tayong makinig sa salita ng Diyos, kung patuloy nating pinanghahawakan ang katapatan ng salita ng Diyos, hindi lamang ito maglalayo sa atin sa panganib, kundi ang salitang ito ay maglalapit sa atin sa katapatan, sa kabutihan, sa katatagan ng relasyon ng Panginoon sa atin. Kung gusto nating magtagumpay mga kapatid, sa panahong ito na tayo na sa ilalim ng General Community Quarantine, itatak natin sa ating puso, sa ating isipan ng salita ng Diyos. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Magpatuloy tayo sa ating journey, mga kapatid, na merong panahong inilalaan upang magbasa, pag-aralan ang salita ng Diyos. Muli mga kapatid, ang aking encouragement, journey with me as we journey together with the Lord. At sa panahong ito, we will walk through
the book of Psalms. Bakit? Sapagkat tinuturo sa ating mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi lamang maaasahan natin ang kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos ang maglalayo sa atin sa panganib. At ang salitang ito na ating pinanghawakan, ang patuloy namang maglalapit sa atin sa katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. Ano-ano ang mga katotohanan patungkol sa pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon? Ating tatandaan mga kapatid, bilang mabuting pastol, may katiyakan tayo ng isang matatag na ugnayan. Siya bilang ating mabuting pastol sa atin ng kanyang mga tupa. Bilang mabuting pastol mga kapatid, makatitiyak tayo na meron siyang laging panahong laan sa bawat isa sa atin, anuman ang ating sitwasyon sa buhay. At panghuli mga kapatid, bilang mabuting pastol, may katiyakan tayo ng kanyang katapatan. Mga kapatid, maaaring sa oras na ito ay nasa inyo ng harapan ang mga elemento ng banal na hapunan. Bilang ating paghahanda, tayo ay manalangin. Patuloy kami nagpapasalamat, aming Ama, sa isang pagkakataong binigay mo na kami na yung mga anak ay magsama-sama upang muling alalahanin ang iyong pagpakasakit sa krus para sa amin na iyong mga tupa. Ang aming pong dalangin, gamitin mo ang panahong ito, hindi lamang upang muli naming balikan ang katotohanan ng iyong pagpakasakit, kundi ang aming pong dalangin, mangyari ang iyong kalooban sa bawat tahanan na nakikibahagi, nakikiisa sa banal na hapunan. Mga kapatid, ang elementong ito na nasa ating harapan ay katibayan ng ating Panginoong Hesus sa isang mabuting pastol. Sapagkat doon sa krus ay kanyang inihandog ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Totoo, siya ay namatay, ngunit siya ay muling nabuhay upang magpatawad ng ating mga kasalanan. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo, si Jesus, nung gabing siya ay pagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay at pinagpira-piraso. At kanyang sinabi, ito ang katawan na inihandog sa inyo sa kapatawad ng inyong mga kasalanan, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan, ang ating Panginoong Hesus ay dumampot ng saro at sinabi, ang sarong ito ang dugo ng bagong tipan na nabuhos sa patawad ng ating mga kasalanan. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay kakain sa tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinahayag natin ang katotohanan na siya ay muling babalik. Kasabay ng ating paghihintay sa kanyang pagbabalik, sama-sama nating ipahayag ang katotohanan na si Jesus ang ating mabuting pastol. At bilang isang mabuting pastol, hindi lamang meron siyang laang oras para sa bawat isa sa atin. Siya ay tapat sa kanyang salita at anuman ang ating pagdadaanan ngayon, bukas at sa darating na mga araw, makatitiyak tayo sa kanyang matatag na relasyon sa bawat isa sa atin.
tayo ngayon mga kapatid ay kumain at minom sa sarong ito. Tayo ay manalangin. Nagpapasalamat kami aming Ama sa isang pagkakataong binigay mo na aming tanggapin ang katibayan ng iyong pagiging mabuting pastol. Ang aming pong dalangin, gamitin mo ito sa patuloy na ikalalakas ng aming katawang espiritual. Ano man ang aming pagdadaanan sa dati ng mga araw sa buong sanlinggo, maranasan namin ang biyaya na kaloob nito. At kasabay din naman ito, aming Ama, gamitin mo kami na yung mga anak upang patuloy naming ipahayag ang katotohanan ikaw ang aming mabuting pastol. Sa iyo ang papuri, pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus.